Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Ito po ang inyong kapatid, Brother Marcelo Malnes, on behalf of Brother Alberto Tingaracadyo na meron pong silang pag-uusapan no po, ng isang community. Kumbaga ka-sister community natin yun. Kaya siguro hindi mo na natin mapapakinggan ang ating pong servant. Kundi ako na po ang naririto. Pero sa Veritas mamaya, huwag niyong kakalimutan. Siya po ang pupunta ng Radio Veritas. Pakinggan po ninyo siya, mga kapatid. So, ngayon po ay nais ko po munang bigyan dahil ito pong ating mga announcement. Ano po? Unang-una po rito, meron po tayong araw-araw na nagaganap na tinatawag God's Healing Mission. Ito po ay bawat tao kailangan makipag-covenant dito for 15 days. No? 15 days. At halimbawa, may sakit, may karamdaman, may mga problema. Kaya dito makikipag-covenant ka. At marami po mga pinagagaling dito ang Panginoon. So within 15 days, kung wala pang 15 days, pinagaling na siya ng Panginoon. Sa pamamagitan po ng pray over and the healing session, ito po ay ginaganap dito sa second floor, may Paho Public Market, J.P. Rizal Street, Caloocan City, mula Lunes hanggang Sabado po, mulang alas 10 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Yun lang naman. Kaya dito po araw-araw maraming tao, mga kapatid. Maraming tao dito at iba't ibang karamdaman. Yung iba nga naka-wheelchair. Okay? Dito meron pa isang bata na siguro mga 17 years old, parang bang ganon, bata pa siya. Idinadaan yung kanyang pagkain sa ilong. Pero alam niyo, purihin ng Diyos. Wala pang 15 days. Inalis na yung tubo sa kanyang ilong at ngayon nakakakain na siya. Nakakapagsalita na. Nakakarinig na. Ang kailangan na lang sa kanyang hinihingi nila ay yung siya ay makakita. Kasi apektado po yung kanyang paningin. Pero ngayon po medyo okay na po siya. Kaya yan po mga kapatid ang sinasabi natin na healing. God's healing dito po nagaganap dito po sa mother unit sa loob ng 15 days ng pakikipag-covenant mo. And then pangalawa po, meron po tayong TV program. Ito po is sa NBN Channel 4 tuwing Sabado alas 7:30 ng umaga hanggang alas 8 po. Ibig sabihin 30 minuto lang. Kaya ito po yung pinananawagan po natin. Lahat po ng soldiers of Christ, first priority po, ang mga taga-soldiers of Christ, manood po tayo sa programang ito sapagkat ito po ay maraming pinagagaling ang Diyos na buhay. Maraming pinagagaling, maraming nakukumbinsi sa pamamagitan po ng of course ng pagtitipon ng fellowship at sapagkat ando doon po ang teaching ng ating head servant, Brother Tingaracadyo. Kaya pakinggan po ninyo, panoorin nyo, no? Yung programang ito, napaganda po. 30 minutes lang, kaya lang talaga namang kapaki-pakinabang. Sa panunood mo, basta may pananampalataya ka, maniwala kayo mga kapatid gumagaling. So, ibig sabihin noon, ang Diyos ay kumikilos dito. Ang Diyos ay ginagamit niya itong programang ito para ipadama sa atin ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. At kung nais po ninyo, halimbawa mapanikan ng Christ on the Block, manyari lamang tumawag lamang kayo sa Soldiers of Christ Office 232-855-5120 o di kaya naman 8986-7977. Maaari ding mag-text kayo kay Sister Rose Albacino. At ito po ang kanyang CP number 0923-736-6087. Yan. Now, ang isa sa pinaka-climax dito mga kapatid, ay yun bang Sunday gathering. Ayun. Baka lang gusto niyo masaksiyan, punta kayo rito. Wala namang sa second floor po kami. Public market. J.P. Rizal, Caloocan City, 8 to 12 naman yan. Okay? 8 to 12. Yun po ang pinaka-climax ng itong Soldiers of Christ pagdating po ng linggo. At ayaw ko na pong ibigay sa inyo ang number
Pero kung sana mabigyan yung panahon, pumunta po kayo rito para kayo na po magsabi, kayo na po makasaksi kung gaano kadami ang pumupunta. Alam nyo ba, kahit na po malalim ang high tide, baha, ngayon, yung bahang yan, tinatrato pa na nakakapagpagaling sa mga sugat-sugat. Imantakin mo ang dumi-dumi niyan, tubig, ang dumi, ha? Kung saan-saan naglalabasan yan, palibas sa sumisibol yan. Maniwala ba kayo mga kapatid? Marami na pong ako lang, meron akong eksima ng araw. Pero hindi gumaling-galing injection, mga pampahid, lahat na yata. Oo. Sa ano ko, sabi ko, ano ba itong mangyayari dito? Ang ginawa ko, nilusong ko nga. Aba, sabi ko, Lord, wala na talaga. Anong ilusong ko? Aba, makalipas sa mga 2-3 araw, natuyo. At purihin ng Diyos gumaling. Ayan. Isipin nyo yan na marumi ang tubig na yan. Dahil sa nasubukan ko, lahat ng pampahid yata, naipahid ko na sa paa ko. Pero hindi po, lalo po nagnanaknak. Abay, nung ilusong ko po, maniwala kayo mga kapatid, inaasahan ko magnaknak na, kung magnaknak ka na, bahala na. Abay, makalipas sa mga 2-3 araw, abay, natuyo. Yan. So, ibig sabihin nun, itong tubig na ito, maaaring ginagamit ng Panginoon para magpagaling ng kasakitan at karamdaman. Ayan. Kita nyo, mga kapatid, tupo yan. At hindi lang yan, taga Cavite. 10 taon na yung kanyang sugat sa paa, hindi gumaling-galing. Okay? Aba, nung ilusong niya, takot na takot yung anak niyang kumukuha ng abogasiya. Sabi niya, Mami, kakargahin na. Hindi, sabi niya, pagagalingin ako ng... Aba, nung ilusong, abay, kinabukasan natuyo yung sugat, imbis na may infection. Yan, mga kapatid, yan ang mga milagro na gaganap dito. Kaya pagka Sunday gathering, akala mo lang, kahit na malalim ang tubig, sasabi mo, yata ang tao doon sa taas, wala yata umakyat ka para makita mo, ha? Magmula sa 2nd floor hanggang sa 3rd floor meron. Ayan. Kaya, yan po ang mga misteryoso dito sa community ito. At lahat po yan, naniniwala po tayo, ay galaw ng Panginoon. Now, ito po yung mga daily announcement para po sa month of July. Naganap na po yung revival ng Bulacan, Special Vigil, naganap na rin po ang revival ng Batangas, at nakaagapay po, nakatulong po ako doon kay Sister Carmen. Nung pumunta po kami sa Batangas, maniwala kayo mga kapatid, ang tao doon, ganun na lang. Tuwan-tuwa yung pare doon. Lalo pat kaibigan pala ni Brother Ting, yung pare niya, nagpapapray over nga kay Brother Ting. Matakin mo, saan ka ba makakita ang paring naniniwalang magpapapray over sa isang head servant? Yun lang. Kaya naman, yung kanyang parokya, yung dating hindi nagsisimba, yung dating hindi marunong magsimba, ngayon marunong na. Kaya, alam nyo mga kapatid, masasabi mo talaga, iba talaga ang Diyos pag kumilos sa mga anak niya na mga tapat, katulad po ng ating servant, na sinasabi ko po, natutuo po yun mga kapatid. Kaya, sa Akinsi po, ito'y revival dito sa Mother Unit, Akinsi. At pagkatapos ng gawain dito sa Mother Unit, pupunta po ng Cavite sapagkat kasabay po itong revival ng Mother Unit at saka nitong Cavite. Kaya, Brother Robert, kung nakikinig ka, happy listening. Sa 15, ang revival magaganap po dyan sa sinasabi ni Sister Lita na Emilio Aguinaldo High School. Yan. Ako hindi ko alam yun Pero doon na kayo nagkakaroon ng gawain. Sa 19 naman, mga kapatid, meron po tayong pastoral meeting. At itong pastoral meeting na ito, katulad po na sa simbahan, mga kapatid, dadaluhan po ng unang-una po dito yung mga coordinators, yung mga disciples, elders. At dito po pinag-uusapan mga bagay-bagay na kung ano pa ang dapat gawin bigang karagdagan dito sa community ito sa ikalalagot, ikapagpapalaganap ng salita ng Diyos. Kaya dito po yan pinag-uusapan sa pastoral. Kaya sa 19 po, tinatawagan ko po lahat. Cavite, Bulacan, Nueva Ecija, at kung saan-saan pa ang abot ng tinig na ito.
Sa 19 po, pastoral meeting. Daluhan po natin ito sapagkat ito po yung mahalaga. Dito po nagkakaroon ng pag-uusap para lalong lumaganap ang salita ng Diyos. Alam niyo ba mga kapatid, almost 3,000 na po ang mamamiri ngayon na sa labas. Yan po ang ating itinataguyod. Kasi po, kung bakit dumami yan, sapagkat yan po ang covenant ng ating head servant. Ang sabi niya, Mama Mary, pakilala mo at gumaling ako, ipakilala mo ako sa anak mo. Nangangako ako sa iyo na lahat ng larawan mo ikakalat ko parang makilala ang iyong anak sa pamamagitan mo. Yan po ang naganap niyan, mga kapatid. Kaya po ngayon, ang dami-dami na po niyan. Now, so, sa 21 naman po, Catholic Life in the Spirit Seminar. Ito ay sponsoran po ng Malabon Combine. Dito po sa Mother Unit yan. Dito sa Mother Unit. And then sa 22 po, Revival of the Holy Spirit, La Union. So yan po mga ilang mga announcement natin mga kapatid. Kamukha po ngayon. Lunes. Lunes po, Adjes na ngayon. Okay? Lunes, Adjes. Martes pala, sorry. Martes, Adjes. AP Aquino Fellowship. At meron Norsagaray Combine. Martes po ngayon. Okay, Martes. At ito po, pakinggan po ninyo. AP Aquino Fellowship. Norsagaray Combine. Raffle Fellowship. Tanza Muson Fellowship. Santo Domingo Fellowship. Ayan po sa QC. Kirap Sampaloc Group. At Veritas po mamaya. Huwag niyong kaliligtaan yan. Veritas. Okay? Huwag niyong kaliligtaan yan. Veritas. So, siya nga pala. Happy birthday kay Sister Baby. Napakaganda po nito, no? Birthday. Imbis na kung anong gawin mo, ito'y handog po ni Sister Baby. Remedios Baby Maniflor. Happy birthday, kapatid. Humaba pang buhay mo, kailangan ka pa ng Panginoon. Kaya extension of life, marami pang darating sa'yo. Ang happy birthday. So, ikaw po ang sponsor ngayon dito sa Radio Veritas. Okay? Radio Veritas. At kay Kariki Lee, DWAD, ano ba ang ating kabayan producer? Babasahin ba natin yan? Okay? So, yan po ang ating sponsor mamaya sa Radio Veritas. Wag na wag po ninyong kaliligtaan yan, ha? Si Sister Baby po, ngayong pong araw na ito, kaarawan niya, ang hindi ko alam kung ilang taon na siya, hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, kaarawan niya ngayon, ipanalangin natin siya sapagkat, alam niyo ba, Sister Baby, isa yan sa maaasahan nitong community ito, na kaagapay ng ating head servant, mga kapatid, sa mga akay-akay ng kaluluwa. Okay? Kaya sa iyo, Sister Baby, mahal na mahal ka ng Diyos, at happy birthday, and many more birthdays to come. Bueno, mga kapatid, hanggang doon na lang muna. No? Ngayon po, dadako na po tayo sa pagbasa ng mabuting balita. Kasi po, wala po tayong sponsor. Okay? Wala tayong sponsor. Kaya, glory to God. Wala. Purihin ng Diyos. Glory to you, Jesus. Glory to you, Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Kaya, hindi kaya yan. Praise God. Kaya nakatanggal. Praise you, Jesus. Hallelujah. Patay tayo doon. Thank you, Jesus. Purihin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Glory to you, Jesus. Glory to you, Holy Spirit.
Hindi tayo pwede bumasa? Okay. So, wala mo na po tayong kanta, no? Sige. Maganda siguro bago talaga umanap, chine-check ng mabuti yan, ano po? Para po hindi tayo nawawala ng oras. Okay. Okay, so ngayon po dadako na po tayo sa pagbasa ng mabuting balita. Aawit muna po tayo. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis nila, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. At nang mapalayas na ang demonyo, ay nagsalita ang lalaking pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailanmay walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga tao anuman ang kanilang sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way to bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are me.
say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bueno, magandang hapon po kay Brother Ting, kay Sister Erlit, ang mga bisita. Magandang hapon po, Sister Jo Gonzales. Happy listening. At mamaya po, pakinggan niyo si Brother Ting po sa Radio Veritas, ang ating pong head servant. At pakinggan natin ang programa ng Soldiers of Christ. Okay. So napakinggan po natin itong isa na naman magandang episode sa buhay ng ating Panginoon. Alam niyo ba kahapon, ang ating ebanghelyo ay parang inulit lang yung ebanghelyo nung isang linggo na si Jesus ay nagpagaling sa pamamagitan ng pagpapaubayang hipuin siya ng isang babaeng dinudugo sa loob ng 12 taon. At gayon din naman, si Jesus ay nagpagaling nung pumunta siya doon sa bahay ng namumuno o pangulo ng sinagoga at doon patay na yung bata, yung anak patay na. Pero hinipo ng ating Panginoon, kaya muling nabuhay. So ito na naman ngayon mga kapatid. Sabing ganun, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Alam po ninyo mga kapatid, kapag ka nakatuwaan ka ng demonyo at ang aalisin niya yung hindi ka makapagsalita, makakapagsalita ka siguro pwede rin, pero sisirain yung diskarte mo, gagawing abnormal ang pananalita mo, ibig sabihin parang nasisiraan ka nga ng bait. Ganon. Kasi ayaw ng demonyo na magsalita ka ng katotohanan. Ayaw yan. Okay? At ayon din na ipakilala mo ang Panginoong Hesus, ayaw din yan. Kaya mga kapatid, dito sa ebanghelyong ito, nung si Jesus ay idalhin sa kanya, ipinalayas niya yung demonyo. So, ibig sabihin, sino ang mas makapangyarihan? Si Jesus ba o ang demonyo? Of course, si Jesus. Yan. Of course, si Jesus. Kaya, nung mapalayas, hindi kumbinsido itong mga mga tao, lalo na mga eskrib at pariseo, para po sa kanila, kaya lang nakakapagpalayas ang ating Panginoon dahil ang kanyang kapangyarihan ay galing sa prinsipi ng mga demonyo at yan ay walang iba si Satanas. Ayan. Isipin niyo mga kapatid, hindi ba, siguro dala rin ng inggit yan, kaya ang akusasyon sa kanya, siya ay, hindi wala siyang sariling kapangyarihan, kaya lang nakapagpapalayas, ay kumbaga may kapangyarihan galing sa demonyo. Ay pwede pa yon. Demonyo magpapalayas ng kapwa demonyo, posible yun. Ay wala sa naturalisa yun mga kapatid. Okay? Ngayon, kaya lang napalayas yan sapagkat si Jesus ay makapangyarihan, higit na makapangyarihan sa demonyo. Biro mo, sasabihin mo kailang di malaking kasalanan yun. Sapagkat yung ginagawa niya, sabihin na natin na talagang Diyos lang ang makakagawa nun. Kung gano'n ang kanilang akusasyon, malaking kasalanan po ito. Kaya nga sinasabi nga po natin, magkasala ka na sa Ama, may kapatawaran. Magkasala ka na sa Anak, may kapatawaran. Pero, ang magkasala ka sa Espiritu Santo, wala nang kapatawaran. Ayan po, mga kapatid. Now, si Jesus naman hindi siya natigatig dun sa mga akusasyon sa kanya. Mga paratang sa kanya, hindi siya natigatig dun. Alam niya, mali yun eh. Alam niya, gusto lang nila kalabanin si Jesus. Okay? Kaya ano po nangyari? Nang libutin ni Jesus ang nayon at nagtuturo siya sa mga sinagoga, ipinangangaral niya ang mabuting balita. Alam niyo, napansin ni Jesus, no?
habang siya nangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos at nagpapagaling ng mga iba't ibang karamdaman, mga kapatid, napansin niya, lalong dumadami tao, lumalapit sa kanya. Okay? Sapagkat lumalapit sa kanya, kitang-kita niya, itong mga taong, kaya inalin tulad niya sa mga tupa na walang pastol. Kaya lupaypay naghahanap ng lilingap at gagabay sa kanila, pero wala. Kaya itong mga iskrib at pariseo na ito, wala silang ginawa kung hindi ang manmana ng ating Panginoon. Pero si Jesus, awang-awa siya dito sa mga taong ito. Okay, so hanggang doon muna tayo. Meron po tayo ditong isang kapatid. Ang pangalan po is si Brother Antonio Lopez Jr. Okay. Brother June, siguro nung araw katulad din tayo. Ako rin, baka katulad din ito. Yung bang walang gumagabay, walang pumapatnubay, kaya ang buhay natin walang direksyon. Naghahanap tayo ng direksyon, pero lupaypay tayo. Sabi ni, walang katiyakan. Ikaw ba, meron kang karanasan di kanyan? Una po sa lahat, isang mapagpalang hapon po sa ating punong lingkod, kay Brother Ting Argadio, sa kanya si Sir Wife. Nawa kay Brother Ting, tuloy-tuloy nawa ang kalakasan ng katawan mo. Naway tuloy-tuloy na po yan, pati ang kagalingan niyo po. Medyo malaki na po improvement. Ganun din po, sa nga pala kay Sister Baby Maniplo, happy birthday po. Ganun nga po Brad sa akin nung lumang buhay ko, ganun din po. Para bang isang tupang ligaw na bagamat nagsisimba naman kami, pero yung simba na sinasabi ni Brother Ting na simba bahay, simba mall, ganun lang yung ano namin, bagamat may takot na rin ako sa Diyos. Hindi po katulad nung napunta po ako rito. Talagang binago po kami, pati pamilya ko, mga anak ko. Na sa loob na 7 taon na po ako rito sa September 2005 po ako napunta rito. Sa loob po ng 7 taon na yun, marami na rin pong pagbabago na punta sa amin, mga blessing, mga pagpapala. Sa loob ng 7 taon na yun, Amen. natuto akong mag-grocery. Sa loob ng 7 taon na yun, natuto akong magpakababa. Nawala po yung kayabangan ko. Amen. Nawala po yung palamura ko rin nung araw. Yung sa mga ugali ba, sa loob ng 7 taon talagang nadama ko na talagang iba pala pag nasa gawain ka at yung hindi wala sa gawain, malaki po diferensya. Amen. Katulad po nung linggo, madaling araw, nakaalis na po yung panganay kong anak, nakatuloy na po sa Dubai. Amen. Nawa, tuloy-tuloy na po kasi nung nakaraan po nag-Taiwan, halos wala rin po nangyari. Nawa, swerte na po siya, tuloy-tuloy na po sana to. Amen. Salamat po. Alam mo, Brother John, pag nakikita ko yung apo mo, dati lit-lit pa yan Ngayon, malaki na. Papunta na sa baka malapit na, may ilang taon na lang, binatilyo na yon. At kasama po siya sa nag-angel. Pero di ba napakalaking blessing yan? Yung mga ganong mga bata ngayon natuturuan mo. So, ito yung bunga siguro na pakikipaglaban mo sa galaw ng kadiliman. Kasi, pag tayo po ay gusto natin magbago, ang demonyo ayaw yan Kaya gagawa ng paraan, pero purihin ng Panginoon, wala naman talaga siya magagawa. Kasi po, pagka pala dito, tamang sinabi mo, Brother John, ako rin, nung araw, simba, bahay, simba, bahay, ganyan. Wala rin Pag uwi ko ng bahay, as it is din, ano ibig sabihin? Kung ano ako noon, ganun din. Walang pagbabago. Kaya totoo pala, na ang pagsisimba po ay pakikinig ng misa ay napakalaking bagay po yan sapagkat ang misa, ito ang pinakamataas na antas ng pagpupuri sa Panginoon, pananalangin sa Kanya, pero sabi nga ni Bishop Bacane, kapag ka nagsisimba ka at walang nababago sa iyo, ibig sabihin nun, wala doon ng garantiya para ka makapasok sa buhay na walang hanggan. So, pag ikaw nagsimba at may nabago sa iyo, kasi ang problema doon yung basic hindi natin binibigyan pansin. Ano yung basic?
yung ibigay mo sa kanya ang buong maghapon ng araw ng linggo sapagkat hindi yan sa'yo. Yan ay araw ng Diyos. So, ibig sabihin kung yan ay araw ng Diyos, ay ang ginagawa po ng mga taga Bulacan po, pagka araw ng linggo yan, pagkatapos ng gawain dito, uuwi, lalo po si Sister Saning, pagkagaling dito ng linggo, dadaanan lang yung bahay niya, pupunta na ng Candaba, at doon, maghapon pa. At kung uuwi, mga alas 10 na pasado. Ayan. Kaya tuwan-tuwa doon ng Panginoon. Kaya pala, magiging meritorious lang ang pagsisimba mo kung ang buong maghapon na yan ay binibigay mo sapagkat yan araw ng Panginoon. Kaya marami po natutong gumawa niyan. Maraming natuto na hindi sufisyente para sa kanila ang magsimba. Kung hindi higit sa lahat, ay yung may gagawin pa silang paglilingkod sa Panginoon. Katulad po ng pagbababa na mahal na birin. Doon po sa inyo, Brother June, sa Marilao, di ba, meron na kayong ano doon? Meron na kayong fellowship yata Oo. At anong masasabi mo, Brother June? Yung dating buhay mo, parang walang direksyon, yung dating buhay mo, pawardi-wardi, para sa'yo, sapat na yung makapagsimba ka, pagkatapos wala na. Ano masasabi mo ngayon? Kumbaga, ang buhay mo ngayon, Brother John, di mo ba napansin? Mayroon ng direksyon. Mayroon ka ng patutunguhan. Mayroon ka ng pupuntahan. Sapagkat may sinusundan ka ang ating Panginoong Hesus. Tulad ng sinabi niya, ako ang daan at katotohanan. Ano masasabi mo, Brother John? Apo, yung nga po, simula po, kinukumpara ko po yung buhay namin nung araw. Talagang napakalaki po ng pagkakaiba sa naglilingkod sa hindi naglilingkod. Katulad po nito, may 15 days po kami ni Brother Ting sa mga simbahan. Either na Nazareno o kaya dito sa Caloocan, Cathedral sa San Roque. Araw-araw po yun, nagmamas kami. Bukod pa yung rosary sa paggising, mas pa. Kaya nga, kaiba nga ako talaga pagka iniisip ko, ako, parang talagang dadalisayin ka talaga ni Lord. Amen. Hindi pagka nagsalita ka o nakapag-isip ka naman sa mga sa kapwa mo, sa sarili mo lang, hihingi ka na ng tawad. Kaya kakaiba po talaga, kaya ang masasabi ko po talaga pag nandirito na, wala na pong alisan to. Pag nandirito ka. Kasi pagka umalis ka rito sa kongregasyon nito, may kumpara mo sa mafia Ang mafia, pagka umalis ka bilang membro ng mafia, sigurado tigok ka. Amen. Dito naman sa atin, pag umalis ka, sigurado babalik ka dahil may sakit ka na nun. O kaya, pag umalis ka, baka mawawala ka na rin sa mundo. Kaya dito, pag nandito, tuloy-tuloy na po talaga. Amen. Wala nang lingunan. Dire-diretso na lang. Amen. Totoo yan. Maraming salamat. Very biblical yan. Ano sabi ni Jesus, ang taong nag-aararo kapag lingon ng lingon, para bang nagpapaalam pa siya kay Satanas? O di kaya, kapag isang tao nag-aararo, lingon ng lingon, yung kanyang dinadaan ng inaararo, hindi po diretso. Hindi diretso yan, maniwala kayo. Kaya ito ngayon ang buhay ng ating kapatid ni Brother John, at siya po ang, kumbaga, bahagi ng pamilya ni Brother Ting, ito si Brother John, sapagkat malaki po ang pagkakatiwala ni Brother Ting sa kanya, sapagkat siya po ang nagmamaneho. Kaya po, makikita po ninyo, kaya maganda po ang kanilang itong pagkakatuwang, yung asawa niya. Abay, pansinin niyo mga kapatid, kung hindi pa siguro binago yan, baka may sabihin niya, baka magsilos na siya, si John kasi alos dito na nakatira, di ba? Baka magsilos niya, pero hindi Baka kung nagkikita lang sila, pagkalinggo dito sila. Biro niyo mga kapatid. Kaya iba po kapag binago ka ng Panginoon, gusto niyang sumunod ka. Kaya anumang akusasyon, katulad ng ginagawa nito mga eskriba, ano pang sabihin nila, hindi nila kaya si Jesus. Kasi si Jesus, awang-awa siya dun sa mga tao na para bang walang sinusundan. At yan po mga kapatid, napansin ninyo, sa ating lipunan, lalo ngayon, malapit na naman ang eleksyon. Ano po? Yan, mapapansin mo yan, medyo lapitan. Yeah, pero tingnan mo, pagkatapos ng eleksyon, hanapin mo, wala. So, sino namumuno? Wala. Kaya tuloy, nangyayari sa ating lipunan, parang mga tupang ligaw. Maging sa simbahan, mga kapatid, inaamin din ng mga kaparian yan Kaya nga ipanalangin po natin ng mga taga-simbahan.
ito nga ako, sa tuwi-tuwi na, dito ang Diocese of Caloocan, talaga naman po nga, isinasama po natin yan. Kasi dito sa diocese nito, kinakailangan yung obispo at ang mga kaparian nagkakaisa. Pero pag hindi nagkakaisa yan, ay magkakawindang-windang yan. Kaya, ang challenge po sa atin dito sa ebanghelyong ito, mga kapatid, baka tanungin tayo, handa ka bang maglingkod sa akin? Handa ka bang gagabay doon sa mga parang mga tupang ligaw na walang sinusundan? Alam nyo, mga kapatid, napakinggan ko po kanina, instalasyon po ni Bishop Roberto Malyare para po sa San Jose, Nueva Ecija. At tamang-tama itong ebanghelyong ito, akmang-akma sa kanya. Napakinggan ko lang naman, doon sa kwan kanina, doon sa opisina, na nagbukas sila ng radyo doon, tamang-tama. Kasi raw ang Nueva Ecija, kaya ngayon na, doon siya dinestino, itong si Bishop Malyare, pag mapansin mo raw mga tao, so dami ng tao, para ba yung mga tupang walang pastol? At yon ang inagapan po ng CBCP, na ito ibigyan ng instalasyon, itong si Bishop Roberto Malyare. Kaya ngayon, mabuhay po ang mga taga San Jose, Nueva Ecija. Meron kayong bagong pastol. Ayan. Kaya nga po tayo, dito sa ating community, tinan po ninyo, no? Of course, tayo po hindi po tayo lumalayo, hindi tayo lumalabas doon sa payong ng inang simbahan sapagkat wala po tayong itinuturo dito. Wala tayong pinahahayag dito na hindi po katuruan ng simbahan. Ako, tuwiran ko sinasabi yan, mga kapatid. Okay? Sapagkat sinusundan po natin ang katuruan ng simbahan, tayo po ang kaalalay ng mga kaparian yan, mga obispo. Ano po? Tayo ang alalay niyan. Kaya tungkulin natin sa isa't isa, lalo dun sa mga malayo pa sa Panginoon, hindi pa nakakakilala, paggamit po tayo sa Panginoon. Kasi sabi nga ni Kristo dito, manalangin kayo sa may-ari ng anihin na magpadala siya. So, ang bawat isa sa atin, mga kapatid, ay mayroong tungkulin. Merong itong obligasyon na magpagamit sa Panginoon. Kaya nga, ang ating Panginoon ay awang-awa siya sa nakikita niya, okay? Nakikita niya, mga marurunong sa batas, ito mga eskriba at pariseo, pero pagdating po dun sa pamumuno, wala po. Wala. Kaya, yan ang description niya dito sa Ebanghelyo. Parang mga tupang walang pastol. Ibig sabihin nun, yung mga tupang walang pastol, hindi alam ang direksyon, may posibilidad magkakaligaw-ligaw ito kasi wala silang tamang sinusundan. Pero purihin ang Panginoon. Kaya nga po ang panalangin natin para po kay Brother Ting, Lord, ibinigay mo sa amin yan para siya ang magmulat sa amin sa katotohanan. Siya ang magsisilbing kinatawan mo dito sa community ito, Panginoong Hesus, na siyang gagabay at papatnubay. Siya magtuturo sa amin, siya mangangaral sa amin tungkol sa salita ng Diyos. Kaya yan po ngayon, ano po ang epekto, anong bunga? Maniwala kayo mga kapatid. Dahil sa natumbok po ng ating head servant, yung gampanin ng ating kalooban ng Panginoon, ay dihamak naman po ang dami nitong mga anak ng Diyos na narito sa community. Ikaw, Brother John, ano masasabi mo tungkol dun sa paglago ng Soldiers of Christ? Opo, Brad, tunay nga po nung napunta po ako rito, 2005, konti lang po yun, ilan lang po ang talagang member nun, tsaka pagka may gawain po tayong malakihan, dyan po lang sa Caloocan High School ginaganap. Ngayon po, talagang malakihan na, abot na po tayo ng Grandstand Luneta. Kaya nga tunay nga talaga pag ang namumuno ay tapat at totoo, yes, talagang marami pong maaakin na kaluluwa. Amen. Pero pag ang namumuno ay yung bang para sa kanya lang hangarin. Sariling hangarin. Hindi po dadami ang isang kongregasyon. Amen. Katulad din po ito kay Brother Ting, puro lahat sakripisyo. Amen. Dito po ako, simula napunta ako, talagang kailangan talaga may sakripisyo. Amen. Pag walang sakripisyo, wala, hindi po lalago. At isa pa, Brother John, kadal si Brother Ting po, is talagang binagawa niya ng buong katapatan. Kaya ang target ngayon ng kalaban, siya tatargetin. Oo, siya tatargetin. Kasi siya namumuno, di ba, ang gera,
ang gagawin nila, ang tatargetin nila yung supply. Opo, yan. Kung saan yung supply, babanatan, bubumbay nila yon. Pag nadali na yung supply, wala na silang pagkukunan, magiging talunan na. Kaya, salamat naman sa Diyos, itong ating servant, lalong pinatatatag ng Diyos na buhay. Sapagkat alam niya, itong si Brother Ting ay talaga maaasahan. Amen ba? Amen Ano po, masasabi mo, Brother John? Oo nga po, katulad po nito, pagka, alimbawa yung katulad nangyari sa kanya po, talagang kitang-kita ko, palagi ko kami magkasama. Lahat ng sakripisyo, pagtitiis, talagang para bang yung, napanood ko po kasi yung yung palabas si Jesus nung mahal na araw. Talagang parang nadarama niya yung hirap, pasakit ni Jesus Christ, parang sa kanya nararamdaman niya yun. Pero nakikita ko siya talagang lumalaban siya. Hindi siya nagtampo kahit kailan kay Lord, kay Mama Mary. Hindi siya nagtampo. Totoo po yun. Talagang tinanggap ng buong buo po yun. Kaya, yan, totoo yun. Hindi ko lang pinakikita sa kanya na nahihirapan din ako. Hindi ko pinakikita sa kanya kasi baka manghina rin siya. Pinakikita kong kalakas hindi sa kanya. Amen. Kaya ito maganda po ang resulta ngayon. Yung ihi niya, kung sana lang sa umihi, dati hindi, nararamdaman, mapapansin niya lang, puno na yung bag. Pero ngayon hindi, pagka sinabi niya ihi ako, tsaka lang sa naihi talaga, kontrolado niya, kaya natutuwa rin kami na nawa tuloy-tuloy na po ito, yung kay Brother Ting na to. Po. Amen. Kailangan po ipanalangin po natin. Kaya nga po ako, Brother John, pag ako'y umahayo o kaya dito sa radio, hindi lang isang bisis, pangalawa, tatlong bisis yan, ililip up ko yan. Kasi, gamit ng Diyos yan kasangkapan ng Diyos. Kaya dapat din kabahagi tayo sa pag-iingat sa Kanya. Kasi kapag ang kasangkapan ng Diyos ay kumbaga nasa laula na pabayaan, mananakot din tayo sa Diyos yan. Kaya salamat naman sa Diyos at marami pong nananalangin para po sa Kanya. Kasi yun talaga ang babanatan ng kalaban yung, ikaw matatag ka nga, yan ang titirahin. Yun ang babanatan. Sabi ko nga, katulad ng gera yan, hahanapin nila yung supply, ammunition, pagkain, lahat. Yun ang bubumbay na pag yan napasabog nila, tapos ka na, talo ka na, wala ka ng pagkukunan. Ayan. Kaya po ang ating head servant, bilang ibinigay sa atin ng Panginoon yan, na para tayo gabayan, para tayo turuan, aralan, tungkol sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, ipanalangin po natin siya. No? Kung yung mga pare, pinapanalangin natin, lalo na siya, kailangan ipanalangin natin siya. Kaya wag po nating hayaan na itong community ito, matulad na sinasabi, parang mga tupang walang pastol. Hindi po. Sapagkat ito po'y binuo ng Diyos. Basically, ang nagsimula po rito talaga ay ang Pachim community. Hindi nila nilubayan ito. Hanggang sa naging pari na yung mga pari na yan, of course, panguna po ni Father Polinar. So, ngayon po, mga kapatid, wala na po tayong oras. Masasabi ko lang po tayo sa programang ito, ang hamon sa atin ng maging matatag po tayo na paggamit tayo sa Diyos. Huwag tayong manghinayang sa anumang bagay na ang mahalaga po. Yung mga walang pastol na misto lang ligaw na ligaw, yun po ang ating hilingin sa Panginoon. Lord, gamitin mo ako. Magpahayag ng iyong buhay na salita. Yan lamang po at sa inyong lahat, sa pangalan po ni Brother Ting Arcadio, magandang hapon po at dadako na po tayo sa Healing on the Air. Dakila nga mang makapangyarihan sa lahat, Lord. Unang-una po, inihiling namin sa iyo, Panginoon, na ito pong RH bill na ito, nawa mawala na sa isipan ng mga mambabatas na yan. Sapagkat nakatitiyak po kami, kitang-kitang maliwanag, na walang idudulot na kabutihan ito. Kung hindi ito'y magwasak. Wawasakin ang agenda mo, Panginoon. Wawasakin ang plano mo. Ang sinasabi mo, humayo kayo't magpakarami, kapag ang RS bill na ito, baka ito pa magiging daan ng kapahamakan ng mga anak ng Diyos na buhay. Kalinsabay nito, Panginoon,
ang amin pong head servant, Lord God. Salamat, Lord. Ipinakikita mo napakalaking pag-asa para sa Kanya, Panginoon, at para sa aming lahat. Dahil Ikaw nga, Panginoon, ang dakilang manggagamot. Nawa, Lord, ibigay mo sa Kanya ang ibayong kalakasan ng katawan, at gayon din po, bigyan mo siya ng sound mind and sound health bilang itinalaga mong mamumuno sa amin. Kaya 10 ng kanyang may bahay, Sister Early, at ang kanyang pamilya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na wala hanggang kaliwanagan. Wala ka ng karapatan, Satanas, pagkat daig ka na, lupig ka na, in the name of Jesus of Nazareth. Kaya Lord, narito po ang mga pangalang itataas ko yan, sina Sister Carol Tan and family, John James Sulapco, si Baby Maniflor, Remedios Maniflor, na ngayon po'y kanyang kaarawan. Salamat, Panginoon. Nakikisa po kami sa pagpapasalamat sapagkat another extension po ng kanyang buhay. Kung ngayon ay kaarawan niya. Kaya, Panginoon, itinataas ko rin po si Nilda Dante and family, Ising Borsilio and family, at Timao family, Deo Gracias, Lucy, John James, hindi po si Arlene Inieres, Melanie Said, A.D. Ibias and family. Kaya din, Panginoon, si Brother Fermin Murano, na kailan lang, Lord, nung Sabado, nagdiwang siya ng kanyang kaarawan. Nawa po, Lord, extend mo rin ang kanyang buhay, 10 ng kanyang mahal sa buhay, sina Sister Gaudencia, Melody, Ana Rose Cialsa. Panginoon, mga gamit at kasangkapan mo, tulungan mo, Panginoon. Hindi po si Bonnie Copeno, Vanessa Copeno, Mark Anthony Copeno, Betty Feliciano, Luisa Gatsalian, Robbie Magtuto, Ricardo Nicdao and family, Celia Nicdao and family, at hindi po si Roland Lorenzo. Itinataas ko rin sa iyo, Panginoon, si Lita Mulano, Abigail Mulano, Matt San Juan and family, Los De Leon and family, John Jimena and family, Joey Velasco and family, and din po ang mga staff po, Delia Hamero, Rose Albacino, Perlita Angog, Mayan Ortiguera, Ginny Lapera, Alice Peña and family, Jose Garcia and family. Itinataas ko rin sa iyo, Panginoon, na si Milagros Ventura, Panginoon, nawa makalakad na, loobin mo na, Panginoon, upang tuloy-tuloy ng kanyang paglilingkod. Kaya din po si Maria Victoria Evangelista, si Jojo De Jesus and family, kaya din ang Bulacan Boys and Bulacan Girls, Lord God. Itinataas ko rin sa iyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos na buhay, makapangyarihan ka in Jesus' name. Purihin ka, O Diyos. Tinataas ko sa iyo, Lord. And then, si Sister Alice, Jane, John, Leno, Grace, Presbyn, Arkiel, Miguel Malnes. At yan din po ni si Maricel, Ronald, RJ, Rosel Pauline Rigazzo, Francisca Rigazzo, at buong Rigazzo family, Alexander Rigazzo, Angelica Rosadia, May Dola, Golden Chronica Publishing, A.D. Ibamen Alben, at yan din, Panginoon, tinataas ko rin po sa iyo si Clarice Laurel, in the name of Jesus of Nazareth. Rivera family, Pisuelo family, Roland Civilian family, Ninita Samson, Anit Cantuna, Aning Taglinaw and family, Nida Locsin ang family, at ang kanyang anak, and din po si Nita San Juan, Ray and Annalyn Bass, Raf Nicole, Ray Canya, John Paulo Odiver, at yan din po si Cristina Mia, Roberto Gallardo, Alexander Odiver, Joe and Grace Odiver. Tinataas ko rin sa iyo, Lord, si Francis Maniflor, Irene Viray, Tinumpit family, Ria Rico, John Lopez and family, at ang kanyang 10 ng kanyang buong sambahayan. Ganyan din po si Brother Enrique Boy Bulaon, and this Ampalinis family, Ronald Antino, Ana Rose, Ellen, Rogeline, and Rogelio Antido Jr., si Jacqueline Takda, Rebecca Los. Tinataas ko rin sa iyo, Lord, si Lydia Acedera, Devena Gracia Claudio, in the name of Jesus of Nazareth. Yes, Lord, si Bernabe Medalla, Marta De Leon, at sa kanya pong operasyon, nawa, Lord, speedy recovery,
and din po si John Mecca Espinosa, si Lawrence Atanglin Salban. Itinataas ko rin sa iyo, Lord, si Nita Corpus, brain cancer, si Oprisina Enriquez, Elena Flores ng Camarin, Rodrigo Gatchalian, Grace Borleo, Nenita Borleo, ganun po no, si Roda Jeril Carlos, Elizalde Carlos, Lenny Joy Manahan, at yan si Rod Jedan Carlos, Telma Rod Carlos, Rod Janel Carlos, Rosalinda Espinosa, Glein Lunsada. Panginoon, itinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang aming pong live stream, sina Sister Nicholas ang Vietnam, Lorisila Tukanaga at Japan, kanina po si Shirley Yap, Singapore, Lorna Cantero, Caloocan, Mercy Carreño, Singapore, Carmela Romero, Japan, Michelle Lockwin, Pasig, Orwi Kual, ganun din, Panginoon, si Marian Leonardo, Jane Malnes, Kim Dumaluan, Luis Gatchalian, J. or Maginang. Itinataas ko rin sa iyo, Panginoon, si Ciaro Montemayor, ang family, prayer request po, J. ASR Maginang, Eduardo Maginang, ang family, Basil family, Samson family, Rivera family, Shibuya family, at yan din, Panginoon, Santulan Group, Angeles family, Kalma family, Anlabay family, Victorino family, Labina family, Ebanez family, Cecilia Bautista, Lancer Bautista, Ian Bautista, Hilbert Bautista, si Cheryl Bautista, at yan din po, Panginoon, tinataas ko rin sa iyo, O Lord, in the name of Jesus, si Baby Jaidin, Heromi Tuko Naga, yan din, Panginoon, si Gino Teba family, in the name of Jesus. Tinataas ko rin sa Lord, si Gino Teba family, Jeneline Tiklao, Rosario Talavera and family, Pellegrina Galang, Paul Paulo Moreno, in the name of Jesus of Nazareth, si Jeneline Pingol, Chichi Ea Luke, Abara Prince, Princess Rosmel, Carlo Torres, Jenna Talavera, Ageda Nicolas and family, Edgar Cueva, Farby Garcia, Neri Mata, Eden Paharis, Shirley Cantero, Rey Cipriano, Ramer Santa Maria, Cesar Artigas, hindi po si Rodrigo Emily Talavera Rosale, Rinaldo Abara Royal Talavera, Adrian Galang and family, Pablo Moreno and family, Alex. Kaya din si tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, si Lita Pingol and family, Arnel Galang family, at yan din, Lord, si Rachel Tim, Arlene de Malanta and family, Arnold Galang and family, Elizalde Carlos, Roger Jeriel Carlos, Roda Jemel, Carlos Rod, Ana Telma Carlos, Francisco Asidelio, Erlinda Asidelio, Ferdinand Asidelio, Carlo Asidelio, Lerma Pega, Elnora Lonita at Salvacion Leonardo. At patuloy ko pang itinataas sa iyo, Panginoon, ang aking kapatid na si Rosalinda Espinosa, ngayon po ay nawalo, ibigay mo na sa kanyang kagalingan. Tinataas ko rin sa iyo si Salvacion Leonardo, Rosalina Tahima, kaya din si ang Gatchalian family, Grace Borleo, Annenita Borleo. Nawa po pagkalooban ng anak sina Mike and Robbie Magtutong. Gatchalian family, Grace Borleo, at yan din, Panginoon, in the name of Jesus, si Boy Kwan, Lord, ang kanyang pamilya. Lord, kung ano man ang karamdaman ni aking kapatid na si Brother Boy Kwan, nawa, Lord, ito'y ilan lamang sa pagdalisay sa kanya. In the name of Jesus, tinataas ko rin sa iyo, Lord, si Dalisay Cayetano and family, si Aida Dungo and family, Dominador Baluyot and family, Lani Artur and family, at yan din po, Panginoon, si Naoki Osaka. Hindi tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang si Naoki Osako, Leia Otsuka, Violeta Ishikawa, Juana Flores, JG Aoyagi and family, Janet Jane,
John Liap, Clyde Earl Dumaluan, and po si Nicky Villasiran, Chan Umbao, Tita and Cruz Dumaluan, Rodora Roy Timtim family, kaya din po Panginoon si Josepina and Leif Montesilio, Chito Sida Umbao family. O Lord God, in Jesus' name, we praise you, we worship you, Lord. Marami pa po kaming dapat ilip-up, Lord. Hindi man namin mabasa, Panginoon. Naniniwala kami, Lord. Ikaw ang higit na nakakaalam kung sino-sino ang mga taong yon. Katulad po ni Eva Nicole Bawit, Lorna Laude family, Sister Leonor Canlas and family, Josephine Lucio family, Christina Amante family, John Michael Bulanos, and si Edwin Gudran family, Remedios Peralta family, Sharon Montemayor family, Lorna Laude family, Sister Leonor. In the name of Jesus, glory to God, glory to Jesus. We praise you, we worship you. In Jesus' name. At of course, Lord, ang Diocese of Caloocan, panguna po ng aming Obispo Bishop Ted Diogracias Iniegues, nawalod magkakaisa ang mga kaparian nitong diocese nito. And of course, dalangin din namin ang aming head, itong aming spiritual director, Bishop Ted Bacanin. In the name of Jesus, huwag mo pong pababayaan, Lord, ang community ito, sapagkat itinatag mo ito para sa iyong mga anak. Ang lahat ng ito, Ama, inihiling po namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus na walang hanggang kaliwanagan. Kaysa mo at ng Espiritu Santo na bubuhay at nagahari, kasama ko po ito si John Lopez at si John Silverio, at sa ngalan ni Jesus na walang hanggang kapangyarihan, liwanag at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat po sa pangalan po ni Brother Ting Arcadio. Ito po ang inyong kapatid, Brother Marcelo Malnis, minsan pang pansamantalang naririto, at mamaya po huwag niyong kalilimutan ang Radio Veritas. Ando doon po ang ating head servant, mapapakinggan po ninyo. Salamat at maraming salamat. Amen.